Sunod, isa kabayan nga programa, ano man ang ginhambal sang taghambal, wala sang kahilabdanan ng management and staff sang Max FM. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag nang mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay. Alright, good morning po sa lahat at kayo'y nakikinig sa masaganang Coco Buhayan Radio Eskwela sa Pagnyunyugan School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat. At narito na naman po kami para sa inyo ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng nyog sa probinsya ng Sultan Kudarat, School on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagnyunyugan. Tungo sa kaginhawaan, Pilipino masipag. Again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa lahat, mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Sultan Kudarat. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Sa muli, ako po si Donna de la Victoria Liuno, ang Acting Information Officer ng FITS and at the same time, FITS Manager po ng OPAG Sultan Kudarat. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Ms. Shirley Beldia. Itong programa ay hatid din sa atin at pagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12. Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat at mga piling lokal ng pamahalaan. Kaya inanyayahan namin ang iba't iba na ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng 91.1 Max FM Tacorong City, Nutri-Eskwela 92.1 FM Radyo Kadulangan, at may replay po tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa 105.1 FM Radyo natin Libak. Hello sa mga taga-Kalamansig, sa mga taga-Libak, hello sa inyong lahat. Yan sa ating coastal towns. At na rin sa mga taga-Palimbang, soon makakasama din namin kayo. Alright guys, para sa ating official text line, para sa ating greetings and mga katanungan, just text at 0969-017-8136. At syempre, alam kong excited na po ang ating mga kanyog mula sa Sultan Kudarat na nakikinig sa kanilang mga radyo. Kaya simulan na natin ang programa. At nung Lunes ay nakasama natin si Ma'am Vivian Nacion at kanyang tinalakay ang good quality copra. Ayan. So, mayroon tayong katanungan. Ibibigay ko later, guys. Ha? Nasa cellphone ko kasi. At sige, try natin. Para sa kinabukasan.
Okay, sa Coco, tanong natin for today, paano natin masasabi na mataas ang kalidad ng iyong kopra? Yan. Para sa ating mga listeners at mga viewers na nandyan ngayon, para sa ating School on the Air, paano natin masasabi na mataas ang kalidad ng iyong kopra? Again, just text us para sa inyong mga sagot. Just text us at 0969-017-8136. At bago tayo opisyal na magsimula, batiin muna natin ang mga kanyog natin na nakikinig ngayon. Hello sa inyong lahat dyan. Sa mga viewers natin all the way from Calamansi, Glibac, Bagumbayan, Esperanza, Isulan, President Quirino, and Columbio. Ayan yung mga natin Nariyan yung mga ka-agri-eskwela natin. Itatry natin basahin yung mga texters natin and ating mga viewers. Okay? Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika. Okay, bago po tayo magsimula at bago natin basahin ang mga texters natin, baka may gusto kang batiin, sir? Okay po, magandang umaga po sa ating lahat, especially po sa ating mga kanyugan dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat at saka mga listeners po natin at saka mga viewers po natin. And also, would like to greet po yung ating PCA Regional Office, yung mga PCA Provincial Office natin, and ang especially ang ating ATI. Yan lamang, sir. Yes, ma'am. Okay, sir. Bukasan, buko-buko ang buhay ko. Tungo sa kaginhawaan. Alright, para sa ating proper lecture for today's episode, sige, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang sandali. Ang buko iyon. Masaganang Coco Buhayan. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Masaganang Coco Buhayan. Alright, we're back. It's already 10:14 in the morning. Medyo, malawak pa yung pag-uusapan natin for today. But before that, hello and good morning sa mga mga ka-agri-eskwela po natin dyan sa Esperanza, Sultan Kudarat. Shout out sa mga DA technician, ma'am, from Vanessa Tugbo. Hello, ma'am Vanessa. Thanks for watching and keep safe always and ingat kayo dyan sa mga taga Esperanza Agricultural Office. Alright? And of course,
Watching from the Basak, Libak, Sultan Kudarat. Hello sa inyong lahat dyan, sa mga taga-Basak, from Marlon Mariano. And of course, good morning ma'am, sir, from Bay Saripinang. Ayan, always talaga itong mga taga-Bay Saripinang. Hello po from Lea Flores Plana. Okay, sa mga ibang greetings po, mamaya babasahin natin. At sa muli tayo nagbabalik sa ating programa, kaya para simulan ang ating ika-11 episode ngayong araw ng Huwebes, narito kasama po natin live si Sir Jezreel Tangonan. Alright, ang CPRO 3 ng PZA Region 12 para talakayin ang coconut processing technologies, non-food coconut nets, kagaya po ng coconut nets, and coconut native products. Ayan. Masilog ka, simple ba? Sir, batiin po natin ating mga tagapakinig before po tayo magsimula. Although nakabati na po kayo kanina, pero dagdagan mo na lang. Good morning po. Okay, so good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay nagpapasalamat din ako sa Panginoon natin sa safe travel po namin dito ni Ma'am. And also i-greet ko na po yung mga pamilya ko po, yung mga ka-office mate ko diyan sa regional office. Thank you po. At yan lamang, magtatapos na ba tayo? Joke lang. Okay, simulan na natin, sir, ang ating lecture proper para sa ating mga excited na ng mga ka-agri-eskwela. Ang buhay ko tungo sa kaginhawaan. Okay, so once again, magandang umaga po sa ating lahat. So, ang topic po natin ngayon is all about coconut non-food products. Kung ano po yung dapat natin malaman at saka ano po yung mga iba't ibang pwedeng gawin natin na mga produkto out po doon sa ating coconut. So, ito po yung ating outline. So, meron po tayong 14 po na 13 po pala na mga coconut non-food products na itatakal ngayon para malaman po natin ano po yung mga iba't ibang uses nila as well as ano pong pwede pa nating gawin doon sa ating coconut. Walang masayang talaga. Yes po, ma'am. So, una na po dito is yung coconut shell natin. So, sa coconut shell, ito po yung mga examples natin na mga pwedeng gawin sa ating coconut shell. Pwede po itong coconut shell powder, coconut shell lamps, and also coconut shell decoration. So itong coconut shell po, isa po itong outer po ng ating nyug. Ito po yung ginagamit po natin sa iba't ibang mga tawag nito, iba't ibang mga handicrafts na ginagawa po nating mga stakeholders. So, pwede po itong gawin natin na mga home decors, kitchen utensils, mga mugs po, mga trays, accessories. So, makikita po natin doon sa mga bazaar po natin dito sa ating Coco Buhayan. Meron po tayong mga iba't ibang mga produkto gawa po sa ating coconut shells. Sa kaginhawaan. Isa naman po sa ating produkto is yung coconut shell, charcoal, and briquettes. So ito po yung mga iba't ibang produkto out po doon sa ating coconut shell. Meron pong granulated coconut shell or charcoal. Meron po itong coconut briquettes o na ginagamit natin during pagluto ng ating mga pagkain. So alam naman po natin, yung charcoal is ito po yung pag-iinit po na out po doon sa ating coconut shell. So ginagawa po ito para yung charcoal po kasi natin, isa po itong kumbaga isa siya sa mga traditional natin na ginagamit as
cooking sa ating mga pagkain. So it may be pagluluto ng mga stew meat natin, mga direct heat grilling or indirect barbecuing. So meron din itong mga iba't ibang material na ginagamit. So isa na po dito yung activated carbon. So yung activated carbon naman po is ito po yung isang may iba't ibang sizes po ito according po sa ating preference ng ating buyers. So ginagamit po ito as a base sa ating mga biomass. As well as yung charcoal briquettes naman natin is mainly used as alternative material para sa ating pagluluto at saka sa paghihit ng ating mga pagkain. So hindi lang po doon ginagamit ang ating mga charcoal briquettes, as well as ginagamit po ito sa mga egg hatcheries and brooder houses para magkakaroon ng init sa ating mga young livestock and poultry. Dumako naman tayo sa activated carbon. So, yung nasabi ko po kanina, ito po yung activated carbon. So, yung activated carbon po talaga is isa po itong ginagamit po natin yung activated carbon natin para sa pag-filtrate, yung para sa pag-purify, and para sa deodorizing mga kuha natin. So, in terms sa liquid naman po, ginagamit po itong pang-purify sa ating mga drinking water. So, 'di ba? Akala natin yung charcoal lang is parang wala lang, pang-init lang ng ating mga pagkain, pero meron pa po siyang other uses po. So, as to sa gases naman po, ito po yung ginagamit na pang-filter sa ating mga cigarettes, sa mga air filters, sa mga gas mask, and also sa mga other na mga fuel gases. So, yung activated carbon, yung powder activated carbon naman po natin, ginagamit po ito sa mga pharmaceuticals, sa mga electroplating, yung mga iba pa po. Tsaka, mayroon po itong ginagamit po ito sa ginagamit po ito as ingredient po sa ating mga dessert. 'Di ba nakikita po natin, ma'am, na may mga ice cream po tayo na gawa sa charcoal. Yes po, yun po yung yes po. So ginagamit po ito doon sa mga dessert, beauty and health and wellness products such as detoxifying patches and more. So yun po yung mga tawag natin mga uses po ng ating activated carbon. So next naman po is yung coconut husk and coconut fiber board. So ito po yung ginagawa, ito po yung tinatanggal po sa ating nyog during pag-harvest po natin. So yung coconut husk po, ito po yung fibers part ng ating nyog. So it obtained po during sa dehusking ng ating coconut during sa harvest po natin. So naturally, ang ating coconut husk po ay isang ginagawa po ng ating mga farmers dito ay ginagawa po itong pang-mulching sa ating mga nyugan. Di lang po sa nyugan, sa iba pang mga plants kasi nga nagko-conserve po ito ng moisture sa ating lupa. So, madami pong magagawa po dito sa ating husk. So, isa na po dito ay yung mga mattresses natin, cocoa pallets, cocoa twines, cocoa nets, at mga iba pa. So, isa na po dito sa mga product po ng coconut husk is yung cocoa fiber board. So, itong coconut fiber board is a potential high value product na low and medium density fiber board na ginagawa po ito as a ginagawa po ito as a organic agent or adhesive. So ito po siya isang friendly at high resistant wood na nagde-destroy na nagiging resistant po yung mga destroying organism and fire resistant po ito. So ginagawa po din po ito as a panel and insulators sa ating mga bahay. So another product na naman po natin is ang coco coir and coir twine. So ito po yung mga produkto po natin
Patungo sa kaginhawaan. Niyog-niyogan, niyog. Ito po yung mga produkto natin, yung mga Coir and Twine, Coco Coir Twines, yung Coco Mattress, your Quart Mattress, at saka yung Coir Twine Umbrella Holder. So yung Coir naman po, ito po, yung Coir po natin ay galing po ito sa extracted natin dun sa hash po natin. So nagba-vary po yung color nila, depende po sa maturity ng ating nyog na kinunan. So kung mature po ito, brown po ito. Kung nasa mga hindi pa po siya mature, usually nasa puti po siya, to lighter brown. So, ito po ay isang renewable, biodegradable, and durable po sa ating environment. So, ginagamit po itong Coir na ito sa mga iba't ibang mga produkto natin, such as itong Coco Twine. Meron po itong mga Coir mattress, mga thermal insulation, packing materials, geotextiles, mga carbon filters, and treatment po sa mga factory liquid wastes. So, ginagamit din ito sa mga pag-control sa mga oil spills po natin sa ating dagat. So, kasi nga po, yung ating Coir po ay may buoyancy po ito and resistance po ito sa ating salt water. So, yun po isa sa mga advantage po ng ating Coir. So, isa na po dito yung product po ng ating Coir is yung Coir Twine. So, ginagamit po ito, ginagawa po ito mechanically or manually po na tinitwist yung ating mga Coir fiber. So, ginagamit po ito sa mga geonets po natin, sa mga coco logs, na ginagawa po natin, kasama din po ito doon sa mga flower pots natin, di ba ma'am, nung pandemic, usong-uso po ito. Yung mga coir tags, ay yung mga coco Mga pit. plantito, Yes po. Yun. Nilalagay sa pot. Yes po ma'am. So ginagawa din po itong mga doormats, mga handmade papers. Kahit chinelas, di ba sir? Kasi nung second year high school ako, ginamit namin yung tinatawag na ginit. Yes po ma'am. So madami pong tawag dito, madami po talagang nagagawa yung mga produkto ng ating nyog. Yes po. So next naman po nating produkto ay itong coconut and cocolag or facine. So ito pong coconut, use po ito during sa mga, di ba makikita po natin may mga landscape po tayo doon po sa Davao ma'am. Makikita po natin medyo sloopy po yung ating mga daan. So ginagamitan po natin ito ng mga coconut. Yung tinatakpan niya. Yes po. Kasi, even sa mga coastal towns. Yes kasi po. yung bundok, parang Yes po. madaling matubuan. Di ba? Opo, kasi isa din po itong pang-control ng ating soil erosion. So yung coconut naman natin is mechanically or manually ginagawa po ito into blankets. Depende po sa tawag nito, depende po ito sa preference ng ating buyer. It's either yung may malalaki po ba or maliliit na mga sizes po sa ating coconut. So itong ating coconut naman po is all natural and chemical free, waterproof and long-lasting and also biodegradable. So mas maigi po ito na ilagay po natin doon sa mga sloping areas kasi nga po ito po ay isang biodegradable at may absorb po sa ating mga lupa. Next naman po is yung ating coco logs or yung facine po natin. Ito po yung isa po itong tubular structure ng ating coco fiber blankets of different diameters filled with coir and peat. So ito po yung ginagawa ay ito po yung nilalagay din po doon sa ating geonets para hindi po siya madali-daling matanggal po doon sa nilagay po nating doon po sa mga sloping areas. So ginagamit po itong ating mga geonets as mga coco logs sa bioengineering and geotechnical purposes. So, ginagamit po ito as stabilizing slopes, riverbanks, and shorelines. So, para mag-control po ito ng mga soil erosions,
sa mga waterways and water flow velocity. So, maganda po talaga siya kasi nga, yung nasabi po ko po kanina na biodegradable nga po siya. Hindi po siya nakakasama sa ating environment. Yes po. Next naman po natin na produkto is yung coco peat. Coco peat and coco-based fertilizer. So, nasabi ko na po kanina na ito po yung isa sa mga in demand noong ating pandemic kasi nga uso yung ating plantito tsaka plantita. So, madami po itong nagagawa yung ating coco peat. So, yung coco peat po kasi natin, isa siyang soil medium ng ating mga plants. So, ito po yung spongy na material after extraction ng ating coir or galing po sa ating coconut husk. So, yung coco peat naman natin, kaya po siya naging medium kasi nga po madami po siyang organic matter which is 85% of that ay may organic matter po yon. So which can improve the soil structure. So meron din siyang mga lignin content na nagpro-promote at nagde-develop ng good microorganisms and make the resistant to bacteria and fungi. So, maganda po talaga ang nagamitin ng ating coco peat. Aside sa hindi siya mabigat, madami pa siyang organic matter na nakapaloob. So, yung coco peat naman natin is mainly used as a material for compost, soil conditioner, organic fertilizer, potting mixes, and growing bags and plant supplements. So, above sa mga na-mention kong mga advantage po sa ating coco peat, yung coco peat po kasi natin has a good oxygenation property which promote a healthy development, healthy root development, and it can provide just right amount of pH that most crops need. So kailangan kaya nga po isa din po siyang advantage po sa ating nyog kasi nga po madami po siyang mga uses po sa ating mga plants. Also, ginagamit po ito sa mga animal bedding po natin as well as kasi nga po high po ito sa density niya. Isa pa, mataas po yung moisture absorption niya at saka nga po biodegradable siya when mixed sa soil. So, yung coco peat po natin is also used a rain water saving and biofiltration. So, isa pa pong produkto ng ating nyog sa non-food ay yung ating isa sa pinaka-ginagamit po natin at saka isang produkto po natin sa nyog ay yung copra meal, and crude coconut oil. So alam naman po natin kung ano po yung copra. Ito po yung isa dried meat or kernel sa ating coconut na basic raw material sa pag-extract ng ating coconut oil. So, dinadry po ito hanggang ma-reach niya po yung 6% na moisture content. So, ito po yung raw material po natin sa pagkuha ng ating ng ating coconut oil. So, yung mga na-extracted po natin na mga oil, galing po doon sa copra ay tinatawag po nating crude coconut oil. So, itong crude coconut oil naman po ay hindi pa po ito siya pwedeng, hindi pa po ito for processing and refinery para maging safe po siya na i-intake. So, usually, meron po itong at least 63 oil can be extracted depending po sa pressing efficiency ng ating miller at saka mga refinery. So, it can be used po as a food application or any mga oleochemicals and industrial and pharmaceutical uses po. So, yung copra po natin, 'di ba meron siyang pag in-extract po natin ng ating copra, meron po itong oil as well as meron po itong tinatawag na copra meal. So, yung copra meal naman natin ay meron po siyang 18% crude protein, meron din siyang 12% crude fat,
And also, meron din siyang 10 crude fiber. So, which is, maganda po siya para doon sa ating animal growth and strength. So, ito pong copra meal natin ay ginagamit po itong material doon sa paggawa ng ating mga feed po sa ating mga animals. Wag mag-alinlangan. Next naman po nating produkto ay yung coconut methyl ester or tinatawag nating CME. So itong CME naman po ay isa siyang coco biodiesel na tinatawag po natin, which is very effective po siya. Maganda po siya sa substitute po siya sa ating mga diesel fuels or an additive po siya para ma-improve yung ating engine performance. So itong CME naman po natin ay nag-i-emit po siya ng less carbon dioxide, which is more ano po ito, medyo hindi po siya masyadong nakakaapekto sa ating environment. So ika nga nila, it promotes fuel security sa ating sa Pilipinas, kasi nga po 'di ba medyo matataas na po yung ating mga oil, yung mga fuel ngayon, kasi usually kinukuha po natin yung mga oil po natin doon sa iba pang bansa. So ito pong coco biodiesel will emit, kasama nasabi ko na po kanina, nag-i-emit po ito ng less smoke. So and will reduce the diesel particulates and carcinogenic compounds in the air. So ito po ay isang engine maintenance na magko-cost po siya ng less, as well as yung coco diesel kasi is very relatively cleaner than usual natin na mga fuels. So maganda po siya sa ating mga sasakyan po. Another product na lang po natin is yung ating mga other coconut derivatives, coconut oil derivatives. So ito po nakikita po natin, may VCO po tayo dito, VCO soap, mga coconut oil acid testing, and coconut soap granules. So itong coconut oil derivatives, tinatawag din po ito na coco chemicals. So yung coco chemicals po natin ay isa po itong malaking industry, which is ginagamit po ito during sa ating mga pharmaceuticals, sa ating mga cosmetics, sa mga mga lubricants and other products. So itong coconut chemicals, ginagawa po itong mga soap po natin. So madami po talagang nakukuha po ng mga produkto po sa galing po sa ating nyog. So mataas po yung high value derivatives nito from the coconut oil, which are yung mga fatty acids, yung mga methyl esters, mga fatty alcohols, mga glycerin, mga surfactants, and mga iba pa. So ginagawa din to kanina nasabi ko na yung mga making soap, mga detergents, and other na mga products na na maganda po sa ating skin at sa ating mga buhok. Another coconut product naman po na itatakal ko po ngayon is yung coconut wood. So alam naman po natin, usually pag sinasabi po natin coconut wood is lumber na po yung naiisip natin. Aside po kasi doon sa lumber, mayroon pa po tayong magagawa out po sa ating coconut tree. So meron po tayong nakikita dito sa ating screen. Meron po tayong mga may lumber po dito, mga coconut wood L-shaped desk at mga coconut wood desk and chairs. So ito pong coconut wood is galing po ito sa ating coconut tree, yung trunk po niya na tawag nito, ginagawa po ito, depende po sa ating gusto. So kaya nasabi ko kanina, meron po siyang mga iba't ibang pwedeng gawin kagaya ng mga tables and etc. So usually ginagamit po talaga yung ating coconut wood doon po sa ating
construct po, 'di ba, usually yun po yung ginagamit natin, yung mga dos por dos, Right. 'di ba po? Yun po yung ginagamit, panggamit po sa ating mga floor, ceilings. Mas mura. Yes po, mas Coco mura lumber. po siya i-compare po sa ating mga iba pang mga materials for construction. So, ginagamit po siya doon sa mga ceilings natin, sa mga doors, sa mga windows, and sa mga iba pa. So, kaya nga, medyo madami pa po siyang magagawa out po doon sa ating coconut wood. Pwede po siya doon sa mga furnitures natin, yung nasabi ko po kanina, sa mga tables, sa mga chairs natin, mga beds, and cabinets. So, also, ginagawa din po siya as, tawag to, home decors. So, ginagawa po siyang mga kitchen utensils and many more. So, pwede din siya yung plate po natin. Yung Out. parang yahong, yung bowl. Bowl po, opo. Tsaka yung sandok. yes po, ma'am. Opo. So, out Yung po doon. shell. Opo. Pero yung ano sir, yung balat, pwede siyang nakikita ko, pwedeng pang bakod, fencing. Yes po, ma'am. Pwede po din po. Para less na po yung ninyo, yung gastos ninyo doon sa ano. So, mas maganda talaga na may alternative po tayo sa ating sa mga produkto po natin. Next na mga produkto naman po natin is yung handicraft novelties and accessories. So ito po yung mga nakikita po natin dyan, mga quart wine vase, mga coconut shell and coco peat handicrafts, mga coconut shell, bowl, and etc. Tsaka pang lampaso. Yes, ma'am. Yun po yung ginagamit natin, di ba, sa Na school? tinatawag, Opo. So, yun po yung ginagamit po natin. So, ito yung mga handcraft novelties and accessories can be made from sa trunks natin, sa mga hasp, shells, sa mga leaves and midribs, at saka sa mga iba pang mga part ng ating coconut. So, as mentioned kanina, yung mga shell natin, yung hasp, mga coir, ay a good material for making decorations and accessories nga po. So, meron din po tayong sa leaves niya, pwede natin ilagay doon sa mga, yung sa kanin. Di ba? Pang balot ng suman. Yes, yes kanin. po. Yun po yung ano. Puso. Puso. sa sibuyas. Cebu. Yes, yun po yung ginagamit po natin sa ating mga food po natin. So, pwede din po yung mga various home decors, mga baskets po. Madami po talagang nagagawa. Pang-hanging plants. Yes po. Opo. Tapos yung mga spikeless niya naman po at saka mga inflorescence, yung butay niya, pwede din po natin gawing mga decorations kasi maganda po yung mga accent po ng mga inflorescence at sa mga spikelets po natin. Other potential value-added products po natin is yung mga cocoa ethyl-based perfumes, yung mga handmade cocoa papers, and also yung mga nata de coco for wound dressing. So, 'di ba? Ngayon lang natin nalaman nitong Pwede pala oo, yung mga sa nata de coco pwede din natin gawing wood dressing. Opo. So, una na po dito is yung ating cocoa ethyl alcohol. So, nakakarinig ka na po nito, ma'am? Wala pa, sir. First time ko, ang narinig ko lang casino. Casino. So, itong cocoa ethyl alcohol naman po is Pwede pala obtained. yun. Yes po, ma'am. Obtained po ito sa mga fermented sap natin. So, pwede natin siyang gawin. Kasi nga po yung coconut sap po natin ay mataas po yung tawag nito, mga antibacterial niya, mga antiviral, and antifungal. So, kaya nga po, mas maganda po siya na gamitin po natin, tsaka tulong na po natin sa ating mga coconut farmers. Okay, yung next naman po natin is yung coconut wound dressing. So ito po yung mga moist wound dressing po natin galing po doon sa ating nata de coco. So ito pong ito po yung coconut nata de coco po natin. Meron po ito siyang laurine, which is form po ito, meron po itong lauric acid, which is antibacterial nga po,
antiviral, and antifungal. So, mas maganda po siya na ilagay po natin sa mga wounds natin, sa Yung mga... mga kati-kati. Yes Diba, po. sir? Yung Pwede. sa sinaunang panahon, yun yung ginagawang panglagay sa mga kati-kati, Yes mga po. lola. Opo. Tsaka panghilot, pang massage. Yes po. Kasi nga po, nilalagay din po siya sa skin, kaya nga po medyo may oil din po siya. Yun po. Tsaka gentle. Yes. Next po is yung coco tannin po natin. Ito po yung kumbaga natural dyes na pwede nating gawin, and also substitute po ito as adhesive po doon po sa ating mga nagmamanufacture ng ating mga boards. Another product naman po natin, itong hand-made cocoa paper. So, derive po ito sa mga pulp po ng ating mga extracted materials galing sa ating coconut, whether it's sa husk po natin, sa mga leaves, sa fronds, at saka sa leaflets. So, usually ginagawa po itong cocoa paper, usually sa mga decorations. Yung sa mga papers nga po, ma'am, yung mga... Opo. Tsaka sa mga school po, di ba? May mga papel po silang na isa-submit, projects. So, yun. Ginagawa din po itong mga paper bags sa mga ating mga binibigay as token. tokens, opo. Yes po. So, isa pa po ditong product po ng ating coconut is yung non-load bearing hollow blocks. So, itong yung hollow blocks po natin is a concrete hollow blocks which utilizes the coir natin, yung mga coconut shell or coco peat as alternative or substitute partial coarse aggregate, which is 6 to 25%. So, ginagamit po ito as fence, divider, and walls. So, usually ginagamit po ito sa mga, yung sa mga fences natin, sa mga sa room natin, meron tayong mga dividers, yun, para medyo aesthetic, kumbaga, tignan, ma'am. Yes, yun po. Ito po yung mga produkto po sa ating mga produkto po natin, yung mga alcohol, yung mga sanitizers, yung mga coconut wound dressing, mga coco tanning, hand-made coconut paper, and yung non-load bearing hollow block. So, ito po yung mga iilan lamang po sa mga produktong pwede nating gawin out po doon sa ating coconut. So, kaya nga po tinatawag na tree of life yung ating coconut kasi madami po talaga siyang makukunan na mga... Walang masasayang sa... Yes po. Even yung roots nga po niya, pwede din natin maging decorations po sa ating mga bahay or opisina. Yun po, ma'am. Nakalimutan ka, sir. Ano po? Yung tingting na walis. Ay, opo nga po. Nawala yung tingting, which is very essential din po sa ating Kaya, paglilinis ng ating mga bahay, Yes. sa mga paligid ng ating bahay. Tsaka for decorations. Yes po. Tsaka yung sasakyan ng mga witches. Joker ka pala, sir. Joker, ha? sir. Oo. Ma'am. Tama yun. Opo. From root to fruit. Yes, ma'am. Tsaka sa mga Sa leaves mga niya. leaves niya, yes. Gamit na gamit. Gamit na talaga. gamit po ang ating coconut. Siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kakinhawan. Niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Okay, at dyan nagtatapos ang episode 11 for this Thursday po, kasama si Sir Jezreel ng PCA 12. Pero mamaya may sasabihin pa si Sir Jezreel. But before that, babasahin muna natin yung mga yung mga viewers natin, yung mga texters. Once again, sa mga gusto pang humabol, guys, ang official text line po natin para sa inyong greetings and queries, just text 0969-0178136. At balikan po natin ang ating Coco Tanong kanina. Paano mo masasabi na... Teka lang, nakalimutan ko. Ito, paano mo masasabi na mataas ang quality ng iyong kopra? Para mas, syempre, pag good quality,
mas mahal. Yes po, ma'am. So paano po natin masasabi na kalidad yung yung kopra natin? Okay, before we finally end this program, this episode, gusto kong batiin ang lahat ng mga taga President Quirino, especially diyan sa Malingon, President Quirino. Hello po from Aladdin Samidon na nanonood as of this moment. And sa mga taga Salabaka, SCFO, hello sa inyo. And Kinayaw, Bagumbayan, we are watching. Sa mga ka-agri-eskwela po natin talagang tutok na tutok sila. And that's good. And of course, that's coming from Lanza Verjom. And good morning from Bay Saripina again, from Desi Binoy Olaivar. And Cordua Arjan, hello, good morning. And good morning po ma'am and sir, I'm watching. Yeah, you are. Sa mga taga-Kapaya, Sultan Kudarat. And of course, sa mga friend ko na may mga kalubihan. And hello to Sir Jackie Dulos and to my best friend Cathy Cariaso. Alright, good morning sa inyong lahat. And of course, sa lahat ng mga nakatutok sa kanilang radyo, yung mga natin, enrollees natin, hello sa inyong lahat. At sana'y may natutunan kayo for today at malapit-lapit na ang inyong final exam. Magpa-final pa ba? Okay? Siyempre, magpa-final pa ata sila before ang kanilang graduations. Huwag matakot, mangamba. Sir, baka may gusto ka pang sabihin or pahabol natin? May nakalimutan kang batiin? Nagpapasalamat lang din po ako sa ating PCA Regional Office 12 kay Ma'am Emily Lorion sa pag-designate po sa akin dito sa pag-lecture po sa ating School in the Air sa ating coconut non-food products and as well as po sa ating ATI si Ma'am Yes po, si Ma'am Shirley. Si Ma'am Shirley Bildia. Yes po. So maraming salamat po sa opportunity sa lecture po sa ating topic po ngayon. Yes, kasi nakatutok talaga yung ating ATI, Department of Agriculture para sa ating mga magsasaka. And of course, always like and follow our social media accounts. Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, and for Instagram and Twitter at ATIRTC12. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang elearn.e-extension.gov.ph. Ulitin ko, marami talagang matutunan din dito. Parang online class din ito, modular class. At mayroon din silang exam, then after that, pag naipasa mo, magkakaroon ka automatically ng certificate of completion. At yun, gamit na gamit din yun pag gusto nyong mag-apply, yun yung maging attachments nyo sa inyong credentials. So, ulitin ko, elearn.e-extension.gov.ph. Just visit that site. And of course, schedule po ng ating school on air every Monday and Thursday. Once again, 10 or alas 10 ng umaga hanggang alas 11. At dito lamang po yan sa 91.1 Max FM Tacorong City and 105.1 FM Radyo Natin Libak and Radyo Kadulangan po dyan sa may Kalamansig. And of course, want to say happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Ikaw, sir, kailan ang birthday mo? Tapos na po, ma'am. Tapos na. Belated happy birthday, sir. Okay. Siyempre, yung mga nagsaselebrate ng anniversaries, lahat ng mga celebration, enjoy your day. And may God bless you all. Saan ka man lang. And once again, sa ngalan po ng ating ATI Director, Engineer Remelin R. Recoder, MSNA CISO 3, at ng ating Deputy Director Antonieta J. Arzeo, ang ating ISD-OIC Joven Kalasagsag, and of course Sultan Kudarat Provincial Governor Dato Pax Ali Sangki Mangudadato, our Provincial Agriculturist Ma'am Estela Haligado, and speaking of OPAG nga pala, hello sa lahat ng mga taga-OPAG, of course, especially to our provincial agriculturist kay Ma'am Stella. And of course, ATI 12 OIC Center Director, Miss Shirley L. Beldia. Kasama po ang ating mga kaibigan niya, si Sir JL. And of course, to our PCA Region 12 Regional Manager Emily Lorion,
To our PCA Sultan Kudarat Provincial Manager Greg Aliaga. Is it Aliaga or Areliaga? Araliaga po. Yes, Areliaga. And of course, ATI 12 CFIDP Focal Person Engineer Chofilo T. Humawan Jr. and PCA 12 CFIDP Focal Person Lordet Estaño. And for our next episode po para sa susunod na Lunes, bukas ay holiday. It's a long weekend. This August 26 po para sa ating episode 15. Episode ano pala tayo? Episode 14 pala tayo ngayon. Sinabi ko kanina ba sir episode 11? So nagkamali ako. Episode 14 na tayo. Malapit-lapit na. And for the next episode is episode 15 po this August 26. Ang magiging topic po natin ay coconut farming as a business cocopreneur. At makakasama po natin GIZ or G's. Sige, try to catch that. Pilipinas, halika Check your time, it's 10:55 po. May 5 minuto pa po tayo. So ano bang gusto mong gawin ngayon, sir? Hindi. So this time, ladies and gentlemen, si ano nga pala, si ma'am na isang information officer din ng tawag nito ng ATI 12. Hello po kay ma'am. Puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Puko ang Ayun, nandito na. So sorry kay Ma'am Hanadi. Ang ating partners din po dyan from ATI, kasama si Sir JL Ayuman, Information Officer 2, and of course si Ma'am Hanadi Gemad Pompong, Information Officer 3 po ISS. Hello po sa inyong lahat dyan, sa makasama natin dyan sa ATI. So once again, ito po ang inyong kasama, Donna de la Victoria Liuno from Office of the Provincial Agriculturist. Hanggang sa muli po at magsasama na naman tayo at matuto para sa ating agri-eskwela or coconut on the school on the air. Once again, good morning and may God bless us all. matakot mangamba. Thank you so much, sir. Panalo Thank you, ma'am. ka, masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan.